Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang tanghali, Sister Chris. Amen. Isang mabiyay at magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, maging sa ating mga attenders dyan na natin nakakasama sa ating online Facebook Live at sa YouTube. Isang pinagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So, tayo po'y dadako na sa pag-welcome kung meron pong baguhan. Meron po? Meron po kayong akay. So kung wala po, tayo magpuproceed na sa paghahayag ng kabutihan ng ating Diyos. Amen. So sino pong pinagpala? Taas po ang kamay. Palakpakan po natin ang ating Diyos Panginoon at sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay Praise na the Lord. pagising God pa lang is natin. good. Amen. And all the time. God is good. Amen. Kung gayon, sino po ang unang maghahayag? Ito po, si Sister, ay nag-aagawan po sila, si Sister Luni. Hindi. Magpapasalamat lang po ako sa 40 ng taon ko. No? Matanda na ako, Lord. Sana naman, Lord, ang pag-ibig darating ay amen. Tapos, Lord, maraming salamat po dahil binigyan mo naman ako ng pagkakataon na tapos ko na pong bayaran yung isang lupa, tapos isa na namang lupa, Lord, para lalago, Lord. Amen. Wow! Amen. Tunay ang napakabuti at pinagpala ng ating kapatid. Amen. Siksik-liglig ang nag-uumabang biyaya na pinagkakalob ng ating Panginoon. Amen. Ito po si Nanay. Praise the Lord. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai. Nakapag-day off na naman po ako. At una sa lahat, Lord, maraming salamat sa pinagpala at matagumpay na buhay na patuloy mo pong pahiram. Salamat po muli sa dagdag na taon, Lord. It's my birthday today. Ay, happy birthday! 64 na po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa patuloy mong pahiram ng buhay na pinagpala at matagumpay. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday, kapatid. Nanay, more blessings po to you. More birthdays to celebrate. So Amen. sino pa po ang maghahayag? Sister Cherry, palakpakan po natin ang ating kapatid. Amen. Sama-sama tayong magpasalamat. Pasalamatan po natin sa ating ang ating Yahweh Shaddai sa katagumpayan po ng last Tuesday na gawain po. Kaya tunay nga po na iyon ay gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao. At tunay, taos po sa nagpapasalamat sa Diyos at lahat ng papuri para sa Diyos sa pagkakataon na pinagkalob na sa atin sa Tuesday group na manguna at sa gawain. At tunay na ito po ay sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos at ito pong gawain na ito ay nanagumpay. Maraming salamat, Yahweh Shaddai. Praise the Lord. Thank you, Yahweh, sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa amin. So, sino pa po? Siguro kapatid, ako muna. Yeah. Praise the Lord! Malakas papuri sa ating Diyos sa buhay! Ba't parang, ang hina? Hello, may tao po ba? Amen! Praise the Lord! Kung gayon, nais ko lang pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po sa buhay at kalakasan na patuloy ang pinagkakaloob sa akin at maging sa aking mga mahal sa buhay. At nais ko lang pong ipagpatotoo sa ating Panginoon kasi po, tunay ang napakabuti ng ating Diyos kasi po nung January 31 po, December 31 po ay, New Year, papasok po ang bagong taon. So, punta na po tayo sa January 1. Yung amo ko po is, nawala po yung pouch niya na nagkakalaman po ng malaking halaga na pera. Pero yung pera na po yon is, na-misplace lang po niya at naitago niya po at saka hindi niya po siguro matandaan kung saan po niya yon inilagay. So, dalawa lang po kami sa bahay at wala po siyang ibang pinagbintangan kundi po ako. Kasi baka daw kinuha ko yung pera niya, yung pouch niya. Kasi lumabas po ako ng January 1 kasi statutory holiday po. At saka January 2 kasi taon po din po yun na Tuesday. Kaya lumabas po ako. So, doon po kasi niya nalaman na nawawala po yung pera niya noong January 2 na ng gabi. Pag-uwi ko po is nauna po ako sa kanya dumating.
Tapos, nung dumating siya, nag-ask niya po siya sa akin na kung nakita ko daw yung pouch niyang itim na may 3 zipper. Sabi ko, hindi ko po yun alam. Kumbaga sa dialect na lang po natin ha. Hindi ko po yun alam, hindi ko po yun nakita kung nasaan po yun. At saka yung itsura po ng pouch niya yun, hindi ko po talaga yan ever since nakita. Tapos sabi niya, kasi nga, kumbaga yung pera na yun, doon ako kumuha ng ipinasahod ko sa'yo. Sabi ko, ma'am, sabi ko sa kanya, kahit po, mamatay man ako ngayon, hindi ko po talaga kinuha yung pera mo. So, nagdaan ng mga weeks, hanggang dumating po, 1 month na. Tapos, nung isang beses, siguro may nagawa lang po akong mali sa kanya. Tapos parang inano niya sa akin, isinisi niya ulit, kumbaga na, cry ulit yon. Sabi niya, yung pera ko is ganito, ganyan. Hasa, dumating yung point na parang naano na ako ba, iniyakan ko po siya at saka hinamon ko po siya. Sabi ko, amo, kung ayaw mo po sa akin, uuwi na lang po ako. Ado lang po ako sa Pinas. Kung wala ka pong tiwala sa akin, okay lang po sa akin. Pero ever since talaga, hindi ko po yung ugali, manguha ng mga gamit na hindi po akin. So to God be the highest glory po, nung Chinese New Year, nung February 10. Siya po mismo ang nakakita ng pouch niya, doon lang po sa drawer niya inilagay. Na-misplace lang po niya. Sabi ko, kumakaga ako, parang nabunutan po ako ng tinik, kasi nga, syempre, nababagabag din po ako kasi wala po siyang ibang pinabibintangan, kundi ako lang. Sabi ko, Lord, salamat, tunay ang napakabuti mo, hindi mo ako pinabayaan at nagsorry po ang amo sa akin. Kaya Lord, salamat sa iyo. Sa ko binabalik ang papurit mo sa salamat. Amen. Tunay na walang lingkod ng Diyos sa pinabayaan niya. Amen. Amen. So, Sister Mina. Magandang tanghali kapatid, brothers and sisters. I-share ko lang po ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Last year po, salamat Lord dahil pinayagan po ako ng employer ko na magbakasyon. At then, nung pagbalik po ko po nung December ay renew po niya yung aking kontrata. Thank you po Lord. At nitong January lang po, 16 ay 10 years na po ako sa kanila. Kaya Lord, kahit marami pong pagsubok ay akit pong nalagpasan. To God be the glory. Amen. Congratulations. 10 years, congrats. Palong service na yan, kapatid. So, tuloy-tuloy na po tayo. Magsitayo na pang lahat. At tayo pangungunahan ng pambungad na panalangin ni Sister Tere. At sa sa samahan ating po tayo pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa pangunguna ni Sister Chris. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y naririto, nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Kami yung tinipon upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawad po, Ama, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Linisin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming kalooban, upang kami maging karapat-dapat na humarap sa iyo at dumulog sa iyong banal na paanan. Maraming salamat po sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang binigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang lahat ng aming mga kasalanan at karumihan ay pinawi niyang ganap. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa biyaya ng buhay. Maraming salamat sa mga pagpapala na aming natatanggap. At maraming salamat po, Ama, sa aming trabaho, sa araw-araw, Lord God, na patuloy mong pinagkakalob sa bawat sa amin. Lord, dalangin namin sa mga oras na ito, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Inaanyayahan namin na ikaw pang kumilos sa bawat sa amin, sa apat na sulok ng lugar na ito, at paliburan mo po ng iyong libu-libong anghel upang walang makagambala sa aming pananambahan at pakikinig ng iyong mabuting balita. Itinataas po namin sa iyo, Ama, ang mga inandang awitin ng mga choir, O Lord God, mga band, instrumentalist, O Lord. Patuloy mo po silang gamitin, Panginoon, na makaawit sila ng mga papuri at pagsamba sa iyo at nang mabuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang mga biyaya at pagpapala sa aming buhay. At tinataas din po namin sa iyo, Ama, ang lahat ng mga naririto, mga
baguhan o mga dati pa, O Lord God. Batid mo pong lahat ang aming mga kahilingan, Uma. Alam po namin na ito yung pagkakaloob ng ayon sa iyong kalooban. At tinataas din po namin sa iyo ang iyong lingkod na sinugo sa mga oras na ito, si Brother Nicomedes Cabello. Patuloy mo po siyang samahan sa kanyang paglilingkod, ang mga salita mo na kanyang ihahayag. Nawa ay patuloy na tumimos sa aming puso at isipan at buksan mo po ito ang aming mga puso upang ito'y pumasok at magrema at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy namin sa iyo tinataas ang lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito at anuman po, Ama, ang hindi pa nasambit ng aming mga labi, O Lord God. Ikaw po ang siyang nakababatid nito, O Lord God. At inaangkin namin 100% katagumpayan ang iyong banal na gawain sa buong maghapon na ito. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Patuloy po nating itaas ang ating kamay at patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Patuloy kang manahan, O Diyos, sa aming buhay. Tunay na, O Diyos, na wala kang magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming alay na awitin. Ang aming pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. At wala kang katulad, O Diyos, at wala kang kapantay. Oh, hallelujah, we bless your name, Lord God. We glorify your name. We praise you and glory you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Once again, you deserve the glory, Lord God. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There
Praise the Lord. Malakas na papuri sa ating Diyos. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Sa oras na ito, tayo po'y magpupuri at sasamba sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po, ayon po sa Psalm 145 verse 1 to 2, ako ay magpupuri sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupurihin ko kayo magpakailanman, papupurihan ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman. Kaya naman, ibigay po natin ang ating pinaka-the best na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang ating karapat-dapat na papurihan sa araw na ito at sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko, pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Ating purihin ang ating Panginoon. Tunay ang mga gawa ng Diyos ay nakakahanga. Kaya naman marapat ng ating siyang awitan at pasalamatan sa mga oras na ito. Nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa
masarap pagpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tunay niyang espesyal tayo sa ating Diyos. Kaya naman sa mga oras na ito, tuloy-tuloy po tayo. Patuloy nating itaas ang ating kamay. At ipikit po natin ang ating mga mata at patuloy nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat o Diyos sa kabutihan mo sa amin. Tunay nga ikaw'y tapat sa aming buhay. Tunay nga ang pag-ibig mo, O Diyos, ay hindi nagbabago. Kaya naman, O Diyos, sa mga oras na ito, patuloy kaming sasamba at aawit sa iyo. At patuloy namin ipagsisigawan ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya Ama, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga alay na awitin. Sapagkat tunay ngang karapat-dapat ka lang, O Diyos, na pag-alayan ng papuri at pagsamba. We give you glory, we give you praise, Father God. Hallelujah. Mahal na mahal namin, Panginoon. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ang kano ko ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos sa aking Ama.
mabuti magpakailanman. Ang tatak ko ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat sa iyo, Diyos. Karapat naman ka pasalamat. Manatili po tayong nakatayo at patuloy tayong makinig sa mabuting balita na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Nicomedes Cabilio.
naming nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Dinadakila sa iyong kabutihan at katapatan. Muli sa oras na ito, sa mabuting balitang darating sa aming puso, na patuloy na magpapala ng aming buhay, magbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan, at patuloy na maghahatid sa isang maginhawa at matagumpay na buhay. Minsan pa, O Diyos, patuloy po naming inaamin, wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya aming hiling ang malayang kilos ng iyong Espiritu upang pagpalain ang susunod na sandali. Ang salita na aming pagsasaluhan, aming mga puso. At patuloy po naming aangkinin, Panginoon, ang masaganang buhos ng iyong biyaya sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Isang pinagpalang buhay, mga kapatid, sa Panginoon Tuesday Group. Patuloy po nating maranasan ang kilos at kapangyarihan ng Diyos, at sa oras na ito, ating tunghayan na mabuting balita na ating pagsasaluhan. At ito po yung ating daily gospel. Aking basahin mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Mateo, Kabanata 6, talata 9 hanggang 15.
Mateo, Kabanata 6, talata 9 hanggang 15. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Mga kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid. At patuloy tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mabuting balitang ihahatid sa ating mga puso. Madali lang po namang intindihin ang ating gospel ngayon. Ito po ituro ng Panginoon sa kanyang mga alagad at syempre sa atin tungkol po sa panalangin. Madalas nating marinig yan, inaawit natin sa misa ang Our Father. Bakit po tinuturuan tayo ng Panginoon na manalangin? At sino po o kanino tayo dapat lumapit sa ating panalangin? Walang iba po kundi sa Diyos. Dahil ang panalangin ay pagkilala na mayroon pong creator ng ating buhay. May Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, nagpahintulot, na maisilang sa daigdig na ito at ang panalangin, mga kapatid, is a way of communicating to God. Upang tayo'y makipag-usap sa Diyos. At sabi nga, a soul of man talking to God. Ang panalangin daw ay yung kaluluwa ng tao, yung kanyang espiritu na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating servant leader, kahit buntong hininga natin, kung iniaalay natin ito sa Diyos, nagiging panalangin sa Panginoon. Dahil sa katotohanan, nung unang panahon, hindi po tayo sanay manalangin. Ang panalangin, mga kapatid, ay isang pagkakilala sa Diyos at pagtutuwid ng ating pamumuhay sa daigdig na ito. Kasi yung panalangin po ay hibik ng iyong puso. Kung ano ang iyong mithiin, iyon din ang nais mong gagawin sa iyong buhay. Yun po yung prayer. Hindi ba sabi nung isa, gusto kong bumait? Lord, gusto kong bumait. Ano ang sagot? Pero di ko magawa. Ang sagot, mga kapatid, dapat magbait ka. Hindi ba? Kaya hindi mo magawa kasi mas pinakikinggan mo yung damdamin mo kaysa dun sa usal ng iyong panalangin. Dito po sa atin, gospel ngayon, sabi dito sa unang bahagi, mga kapatid, ganito kayo mananalangin. Yung salitang ganito ay pattern, paraan ng panalangin. At ibigay ko po sa inyo ang ilang pattern dito sa prayer ng Our Father, yung pagpaparisan natin, pagkukuhanan natin. Una, mga kapatid, true prayer depends on a spiritual relationship. Ang tunay na panalangin ay nakadepende sa ating spiritual relationship. Kaya nga introduction ng ating binasa, Ama namin. Ama namin, ibig sabihin, kung tatawag ka sa Diyos, anak ka niya. Dahil kung anak ka ng Diyos, makatitiyak tayo, mga kapatid, na yung ating panalangin ay tutugunin ng Panginoon. Kaya kapag sinabi mong Ama namin, tiyakin mo na ang iyong ginagawa ayon sa kalooban ng iyong Ama. Di ba minsan,
Kapag inutusan mo yung anak mo na maghugas ng pinggan at pag uwi mo, puno pa rin yung kusina, at lapitan ka ng anak mo at sabihin sa yung ma, I love you, siguro ang sasabihin mo sa anak mo, kahit hindi mo sabihin, mahal mo ako, maghugas ka lang ng pinggan na iniutos ko sa iyo, maniniwala akong mahal mo ako. So ang unang paraan, mga kapatid, through prayer depends on a spiritual relationship. Sabi ng John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang panalangin ay pakikipag-usap ng anak sa kanyang ama. At kung tayo'y anak ng Diyos, automatically, mga kapatid, dapat kung ano ang kanyang kalooban, iyon po ang ating gagawin. Yun ang ikalawa, mga kapatid. True prayer involves responsibility to honor and obey God's will. Ang tunay na panalangin ay involves ang responsibility to honor and obey God's will. Ibig sabihin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po mahirap sa Diyos na pagpalain ang ating buhay. Mayaman ang Diyos, mapagkalinga, mapagbigay, mapagmahal. Kung susundin po natin ang kanyang kalooban, Diyos na ang magtutulak ng biyayang kailangan ng ating mga buhay. Ang panalangin, mga kapatid, ay pamamahinga sa piling ng Diyos dahil alam mo na ang iyong ginagawa ayon sa kanyang kalooban. Sa maghapon po ng ating buhay, pagdating sa gabi, kapag tayo'y alam nating ginawa natin ayon sa kalooban ng Diyos, pwede kang humiga ng nakangiti at pwede mong sabihin, Lord, nagampanan ko ang iyong kalooban sa maghapong ito, kaya alam ko ng aking pangangailangan ihahatid mo sa aking buhay. Naintindihan po ninyo, mga kapatid, true prayer involves responsibility to honor and obey God's will. Ang ikatlo na katangian ng panalangin ating pamamarisan, true prayer should live in a state of continual dependence on God. Ang sabi po dito sa verse 3, sabi po dito, mga kapatid, sa verse 11 ng Matthew chapter 6, bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. Pagkaing kailangan namin sa araw na ito should live in a state of continual dependence on God. Kasi kung hihingi sila sa panalangin ng pagkaing kailangan sa loob ng isang buwan, pag matatapos na po, mga kapatid, at paubos na yung kanilang pagkain, saka lamang sila lalapit sa Diyos. Kaya ang itinuturo ng Panginoon, araw-araw, humingi tayo ng bread, na ang kahulugan po ng bread ay pagkain. At ang ibig sabihin, araw-araw magtiwala tayo sa Diyos. Sinasabi ko po sa inyo na ang buhay nating mga Kristiyano dapat buhay pananampalataya. Pagising mo sa umaga, manipis yung wallet mo. Pero dapat hindi ka nakatuon sa wallet mo, kundi sa Diyos na gumising sa iyo. Dahil kung ginising ka ng Diyos ng umagang iyan, kaya ng Diyos na ihatid ang lahat ng pangangailangan ng iyong buhay sa maghapon. Simulan mo lang sa Kanyang magtiwala bago lumabas ng kwartong iyong tinulugan. Bago magsimula sa gawain, hilingin mo yung lakas ng Panginoon.
Maaring puyat ka, bitin ka sa tulog, pero sasabihin mo, Lord, marami akong gagawin sa maghapong ito. Kailangan ko po ang divine nakalakasan galing sa iyo. Lord, I need your divine strength. Naniniwala ako mga kapatid, wala pong nagtiwala sa Diyos na kanyang pinahiya. Wala pong nagtiwala sa Diyos na hindi binigyan ng tagumpay ng Panginoon. Kaya ang ikatlo na ingredients ng tunay na panalangin sa Panginoon should live in a state of continual dependence on God. Ikaapat, mga kapatid, nakikinig po ba kayo? 6 lang naman ito. Ang ikaapat ay ganito: true prayer requires forgiveness from God and forgiveness with others. Ang tunay na panalangin ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. At ang pagpapatawad ng Diyos ay nakabase kung paano natin patawarin ang ating kapwa. Kung paano natin kalimutan ang pangit na ginawa sa atin at magsimula tayo ng positibong buhay. Kaya nga araw-araw, mga kapatid, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen. Kasi madali pong humingi ng tawad. Kaya lang, yung requirements na kailangan for forgiveness mula sa Diyos ay forgiveness with others. Kaya nga, kung anak ka ng Diyos, nabubuhay ka sa grasya ng Diyos. Hindi ka nabubuhay sa inis sa mga taong nang iinis sa iyo. Amen. Kapain nyo puso ninyo. Mayroon pa bang hinanakit, mga kapatid? Mayroon pang sama ng loob? Kapag inawit natin yung our Father, kapag ipinalangin po natin yung Ama namin, see to it, mga kapatid, para maranasan natin ang tunay na kapatawaran ng Panginoon, i-release mo ang lahat ng sakit na nararamdaman ng iyong puso. At titiyakin ko sa inyo, mga kapatid, mas masarap mabuhay sa grasya ng Diyos kaysa mabuhay sa hinanakit ng mga taong gumawa ng pangit sa iyo. Kuha ninyo, pagising sa umaga, sabihin mo sa iyong puso, mabuhay ka sa grasya ng Diyos. And then pagbukas mo ng Facebook mo, nag-pop up yung ex mo na kaakbay, yung ipinagpalit sa iyo. Pero nang sasabihin mo, wala na yan. Buso, mabuhay ka sa grasya ng Diyos. Ikalima, mga kapatid, true prayer involves right relationship to God's people. Kung sinabi po nating Ama namin, kung sinasabi nating iniibig natin ang Ama, ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, sinabi ng Ama, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya kung tayo po'y nananalangin sa Diyos at mayroon tayong relasyon sa Kanya bilang ating Ama, mga kapatid, kailangang mabuhay tayo sa tamang pakikipagrelasyon sa kapwa. Ito yung katotohanan ng buhay. Hindi lahat ng taong nakakasama mo matutuwa sa iyo. Ang importante, hindi ka naiinis sa kanya. Kasi kung maiinis ka sa kanya, lugi ka, mga kapatid. Kung naiinis naman siya sa iyo, kahit wala kang pangit na ginawa, lugi siya. Nakahiga na siya, mukha mo pa ang kanyang nakikita. Kaya i-enjoy po natin. Kung iniibig natin ang Diyos, automatically, dapat ibigin natin, mahalin ang ating kapwa. And finally, mga kapatid, uulitin ko, ang aking topic ay pattern for true prayer. At yung Ama namin po ay pamamarisan. At ito yung ilang itinuturo sa atin. True prayer depends on a spiritual relationship. True prayer involves responsibility to honor and obey God's will. True prayer
should live in a state of continual dependence on God. True prayer requires forgiveness from God and forgiveness with others. True prayer involves right relationship to God's people. At ang ika-anim, mga kapatid, true prayer depends on God's protection and direction. Ang tunay na panalangin ay nakasandal sa God's protection and direction. Ano ang sabi dito, mga kapatid, sa Panginoon? Basahin po natin. Sabi dito, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Ang binigyan po ng Panginoon ng turo tungkol sa panalangin ay kanyang mga alagad. At bago po itinuro ng Panginoon ang panalangin, tinuruan sila ng Panginoon ng tamang direksyon ng buhay. Ano ang direksyong ibinigay sa kanila? Mula sa pagiging mangingisda, tinawag ang mga alagad na ito at ginawang mamamalakaya ng tao o mga evangelizer. At dahil sa bagong direksyong ito ng buhay, mga kapatid, mayroon pong protection ang Panginoon sa kanila. Kaya kung dumadalangin tayo sa Diyos ng kanyang kalooban, dumadalangin tayo ng tamang direksyon ng ating buhay. Tamang direksyon ng ating buhay. Ito hindi naman chismis, napakinggan ko lang. May isang sister na yung kanyang jowa ay binitawan niya. Yung kanyang boyfriend, inayawan niya. Dahil ang sabi niya, Brad, inilalayo ako sa gawain ng Diyos. Nagkaroon ako ng boyfriend pero ayaw akong papuntahin sa gawain. Ang dahilan kung bakit humihingi ako ng boyfriend, makasama ko sa paglilingkod sa Diyos. Pero kahit gaano siya kagwapo at ayaw niya akong ilapit sa Panginoon, binitawan ko siya. At ngayon, walang sama ng loob ang aking puso dahil mas maligaya akong nasa piling ng Panginoon. Amen. Kuha ninyo, mga kapatid, yun ang sabi niya. Sabi ng sister na ito na nakausap ko, anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Kung tayo dadalangin sa Diyos ng direksyon, ihahatid tayo ng Panginoon sa tamang panuntunan ng buhay. At kapag nas tamang panuntunan tayo ng buhay, tiyak yun, mga kapatid, may divine protection ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ang summary po ng Ama namin na aking binasa sa inyo ay ganito: honor God's person. Submit to God's program. Obey God's purpose. Ask for God's provision. Seek God's pardon and plead for God's protection. At kapag ginawa natin ito, mga kapatid, araw-araw, hindi papayag ang Panginoon na hindi pagpalain ang ating mga buhay. Amen. Taas po natin ang ating mga prayer requests at patuloy nating iasa sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi kayo ihahatid ng Panginoon sa lugar na ito kung hindi niya pagpapalain ang ating mga buhay. At sa oras na ito, pasalamatan po natin ang Diyos na buhay. Give thanks with a grateful heart. Give
Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong salitang dumating sa aming puso. Patuloy mong pagpalain ang dalangin ng aking mga kapatid. Ang aming mga prayer requests, umaasa kaming ikaw ang Diyos na tumutugon na lahat ng bagay dahil ikaw ang aming Ama na kumakalinga sa lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo, Diyos, magyang mga taong nasa isipan namin ngayon, aming mga mahal sa buhay na dahilan ng aming pagsikap sa lugar na ito. Samahan po kami, Panginoon, at ihatid sila sa pangarap ng aming puso sa isang maginhawa at matagumpay na bukas ng kanilang buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang tahanang pinaglilingkuran ng aking mga kapatid, ang kanilang mga employer. Ang patuloy na kalakasan at kalusugan ng aming physical na katawan, kagalingan, Panginoon, at maging ang pinansyal naming kalagayan, patuloy po naming pinagkakatiwala sa iyo. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng handog ng aking mga kapatid sa iyong gawain, ang kanilang tithes and offerings, at patuloy na ibalik ng higit sapat na pangangailangan ng kanilang buhay. Ama, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Salamat po, Tuesday Group, kasi sa araw po ng Sabado, balik na ako sa Pinas. Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. Magsasalmo po tayo. Amen. Atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad na pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y nililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog, pagsapit ng araw. Di saan pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa samang araw kung dumating. Kahit na mabuwas ang harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000.
Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panood iyong mamamastan. Iyong masama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sandako'y kay maparon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, na hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, sa mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ng bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga palang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bahay ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang itong na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Minamahal kong mga kapatid, wag po muna kayong aalis sapagkat may mahalaga po tayong kaganapan bago tayo bumaba. Amen po? So ito pong Tuesday na ito is last Tuesday ni Brother Medeng. So bilang pabaon po natin sa kanya, ang ating leader po ay ipipray over siya, tapos tayo itutuon natin ang ating mga kamay. Sama-sama tayong mananalangin para sa kanya. At ganun din po naman siya, ipapanalangin din niya tayo. Amen po? At sapagkat ang ating pong minamahal na preacher, dati po ang kinagawian natin ay ang preacher ang ating pinaaawit. So this time po, baliktad. Aawitan po natin siya. Sasabayan natin ng ating mga minamahal na choir. Amen. Sapagkat ang ating pong minamahal na preacher, ang kanyang boses po is pang-concert lamang. Ayaw po niyang magasgas dahil meron silang concert ng Enhypen in Korea. Joke lang po. But anyway, maglalagay po tayo ng basket dito upang sa gayon, kung meron kayong gustong alaala, ibigay kay Brother Medeng, dito niya na po lang ilagay.